Amen. May hapos na lang ito. Silent. Di kimeni ito kaila sa unang panahon. Niya, sige na ito usama. Tagalog pala. Maganda dito. Dati mga kapatid, si Silent Nick sa kilala. Palagi sa ako papunta sa Usami. Sa lahat ng mga young people, parang unique siya sa television, sa mga collaborations. Paano ko ma-describe yung word? Amigo ba? Yung makipag-ibig. Hindi lang sa young people, kahit kami mga matanda, para siya gusto makipag kaibigan at saka parang may point siya na gusto siya matuto sa mga bagay na pangmatanda talaga, hindi lang pag-ibig. Parang yun. Then sa isang person, he asked for me to support his coming wedding. Sabi na wala akong tatay. So pwede ba kayo samahan ko? Samahan mo ako para mamandikan doon. Sabi ko, pero bigis ito talaga eh. Dami ko mga activities. Pero very ano siya. Seryoso. Sabi niya, kung hindi ko niyo samahan, hindi ako makapag-asawa. Sabi ko, bakit ako ang dahilan? Bakit ako pa ang daming tao dito? Well, siguro niyo niya alam na kami ni Bong close kami. Hindi naman niya alam yun. Pero, hindi na alaman niya. Well, with your family because before you sabi mabilis na maraming places kayo pumunta. Well, naubusan ako ng reason. That's why sinamahan ko na doon kami sa Kinta. Praise the Lord, na nagkaroon tayo ng klaseng kapatid na talagang mapag-asahan sa gawain ng Panginoon. Nakita ko Christina siya ay taong may ibig sa Panginoon, malinaw sa truth, sa mga bagay dapat masyado sa mga problema, hindi siya sangkot sa mga instead tumulong na mapababa yung pressure. Ang iba ay ikay pa ng masamang niya. Siya parang mapito talaga na may building skills siya. So sana hindi ako mali sa pagkita ko. Yan alam niya, palagi kami mag-usap-usap tungkol sa marriage. Sabi ko, the little part of our service here in the South, meron kami mga direction kung paano tayo papunta or to go on, how to go on. Una sabi ko, maliit lang, diba? Alam mo, yung distance ito. Para sa kasayuran mo, kaalaman sa mga kapatid. Duman tayo sa problema, but praise the Lord help us to have peace and joyful fellowship with Him. And I'm glad, I'm happy with the Lord. Sabi ko, yung pagpatuloy natin, dumaan kami sa puntong yung the raising up to the next level. At paano yun matanggap o matamo natin yung burden? Si Manerica Acosta pumunta sa atin 2011. Nagdala siya sa isang libro na pamay pamagat, The Raising Up to the Next Generation. In that book, I read that many times, and it was helping also how to go on sa gawain dito sa South.
Mas lalo na nung working ones meeting natin sa Cebu last April. Yung isang verse na hindi ko malimutan because of the sound common do 30:19. Deuteronomy 30:19. Sabi doon, I invite heaven and earth to witness now. Sabi doon, witness. May himno na yung verse noon, kung hindi ko na nakita ang laman ba kung ano, saan kinuha. Sabi to, marunong tayong pumili sa life, not hindi death but also blessings and not curse. So that you believe you and your seed. So ang Panginoon talaga, that's the last message of Moses to the children of Israel bago sila pumasok sa Canaan. So yung salita niya, hindi lang pang ngayon, kundi yung next generation pa sa mga anak nila. So praise the Lord na ang parents ni Cyril may wastong pagpili at sa karibong. Amen. Para sa atin ngayon at sa next generation natin. So, yun ang gabay namin. Just like how to young people. And praise the Lord, unti-unti itong na patuloy. So, mayroong tatlong bagay na sinabi, sabi ko palagi sa work. Yes. Na dapat sukatin tayo sa Panginoon sa paglingkod natin dito sa Star. Una, ang love natin sa Panginoon. Sabi ko palagi sa mga sister wife, huwag kayong palaging sa mga husband nyo na maging madudahon, di ba? Yung silos-silos. Kaibigin mo yung husband nyo sa Panginoon. Wala nang problema kasi kung iibigin natin ang Panginoon, takot tayo sa kasalanan. Paibigin natin yung Christian, paibigin mo si sarili pa rin sa Panginoon. Accepting ka. Praise the Lord. Yun, experience ko. Dapat mantong tayo na si Kristo maging supreme preciousness sa buhay natin. Amen. Na wala nang kapalit pa. Sabi ni Paul, I count all things lost on the account of the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. On the account, I suffer the loss of all things and count them as a few, that I may in Christ. That's my also longing to the Lord. That, Lord, preserve me in your love. Draw me more when we can run after you. Amen. So that's my basic standing in sa gawain ng Panginoon. Sino ako sa gawain niya dito sa sarili? Pangalawa yung oneness. Oneness, the body of Christ. Sabi ni Brother Mark Rabi, itong tatlong bagay na ito sa Pagadian City, na-mention niya, the three greatest things to be recovered in order to recovery is una yung love natin sa Panginoon, pangalawa ang body, oneness of the body. Diba? May panahon na medyo na tayo sa relasyon natin. Praise the Lord! Ang oneness ngayon, patuloy na yung sabi na blood circulation, the body in fellowship, at saka yung function sa mga kapatid. So, praise the Lord for the three greatest things to be recovered. Padabong, love. Amen. One is. And number three, and I'm added three things also. Sukatin tayo sa Panginoon sa vision natin, sa highest peak of the divine revelation. That God may become man, that man may become God. Dapat malinaw tayo sa ganong yung vision at saka yung God-man living natin ngayon. God Cyril, yung God-man living natin. Sa mag-asawa, sa pamilya, sa church life, kahit sa community life. Dapat makita ang God-man living at saka isang bagay na tayo ay membro lang. Wala tayong karapatan mag-membro sa isang isa. May kailangan tayo sa kapatid. We need to practice separating one another. Nangailangan ako sa inyo, kailangan niyo ako. Ako kailangan niyo. Kasi walang super member. I cannot stand alone. I need to save. So ngayon,
sabi ko sa mga coworkers, saan na tayo ngayon sa tatlong bagay para tayo makapatuloy. Then, yung dalawa, dapat may increase ang body of Christ at saka growth in life. Of course, ang increase, yung pagdami. Dito sa South, kasi ang mga kapatid noon, daming anak. So, dami tayo mga kapatid. Ngayon, di naman pa naghanay. Pagka mayunay naman ron. Yung nanganganib na ang increase natin kasi sa other things also, how ang salvation is household. Then also, hindi lang magdami tayo, kundi also may growth kasi sabi doon, growth equals building. And also, we need to pay attention our financial standing. Malinaw naman dito na palagi namin binanggit yung offering para ma-match tayo sa gawain ng Panginoon. Ito, dati wala. At ngayon, just because of that service, turo sa mga kapatid, nakita natin dito ang progress sa gawain ng Panginoon. At saka yung paglago din sa mga kapatid sa pagbigay. Kasi sabi, He opened the windows for the heaven. Pangalawa, yung lain ng iba namang bagay, ang salvation household. Ang serving also household. Amen. Sana mangyari yan sa atin. Kasi, halimbawa ako isang manggagawa, ang mga anak ko hindi na-save, hindi na God ng living, paano naman ang background ko, paano naman ang standing ko, paano wala akong support. Kung nakita ko ba Mario, si mga anak mo, you have a good support to yourself. Kung langisir, ang langit, kung palahubog ni ka doon, ay bot mo, usaw ka dito sa katong si mo leadership na, ulot ka katulong mo ka doon. Salamat, you are His testimony. Ibantayan po ka na po. Salamat sa inyo. Just like also my church, also, I need their support to stand with me, so that's also my strength in serving the Lord. So, one day, si Ban Mario, kung magpabuyod ka, atras na. Hindi na ma-front line na sibigan ba? Salamat na siya makarayon sa Amen. household kayo na save, household kayo na serve. Yun, maribog. Amen. Household. Kasabi noon, you will receive you and your household. The unit of God's salvation is household. Cyril, household. Then ang serving also sister, household. Amen. Sabi ni Joshua, me and my house. If you serve another God, me and my house. Only one God, living God, serving Him with my house. How come? Then Cyril is training natin. Dapat daw ang mga husband, Cyril, mag-exercise ng authority. Just like Joshua, na walang ibang Diyos si Kristo. Walang ibang ibigin, siya lang. Dapat gawin yan sa mga husband. Amen. Exercise your authority. Amen. To lead our children, only God, Jesus Christ. Amen. A lot of gods dito. Things can replace God. Yes. That's idol. Praise the Lord. Then yung yung sabi, mananagot kung ano mangyari sa church. Sabi ni Barili, ang elders mananagot kung ano mangyari. Mabuti na lang dito, nag-anchor ako. Pabigat talaga sa mga elders. Kasi nabanggit ni Barili, kung ano mangyari sa pamilya, ang mananagot kayo dalawa. Pero may hindi magandang balance. 70% sister sa inyo daw. 30 na kayo buong. Hindi balanse. Pero mahirap naman natin na kalabanin si Barili kasi patay naman siya. Pero ako, maniwala ako sa kanya. May basihan siya. Amen. Alam na niyo, bakit? Palagi kang may oras sa
sa mga anak, ang mga babae. Dan sa Right. ama. Just like sa trabaho mo, alam ko eh. Ilan na kayo makita yung daddy niyo, di ba? So, malaking sister, 70% sa iyo. Tandaan mo yan. Tanda ko yan. So, yun. So, ngayon, ang elders dito sa South at sa parents bayanihan. Elders should be educated and strengthen their eldership. Meron tayong 78 messages. Fellowship Concerning Eldership. GBPI, ang daming order namin dyan. Thousand yan, hanggang ngayon. At saka yung raising up the next generation, mainly yun sa mga parents. Dapat basahin nyo lahat yan. Alam nyo kung ano ang pag-raise up sa next generation. Paano natin igabay yung anak natin? 4 months na, di ba? Start ka nyo, magbasa. Paano? Sa young people, children pa hanggang young people, ang, a lot of, yung mga sequences, yun, advice namin, bawat pamilya dapat magkaroon kahit isa na lang libro. Parang gabayin natin sa next generation natin. Amen. So praise the Lord, for the Lord provide us from the ministry, and we can go on in the South, especially in raising up. I stand before you because this topic is also connected with this new couple. Amen. We can start with a proper guidance in the Lord. So, then last na lang, sa verse 1 to 9, for you to know, based on that book, Barely says, do not treat your children as believers. Ang anak natin, unbelievers. Kailangan sila ng child conductor. Right. Kailangan sila dapat ng mga laws. Thou shall not. Turuan natin. To memorize siya lahat. Then sabi doon, mas lalo na yung obey and honor. Gawin natin ang anak natin na anak sa panalangin. Imuna to atong mga anak na tao sa panalangin. Number 1, man of blessing. Number 1, sabi doon, this is the first commandment with a promise. Anak ko, unang versikulo na memorize lang. Ephesians 6:1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, for this is the first commandment with a promise. Are you? Honor your parents. Amen. Pasunod ka ba? Praise the Lord. Kung ganon, Cyril, kung ganon, sabi doon, you will be will, longevity of years. Imagine honoring and obeying is spiritual. But ang kapalit material, physically, longevity of years. And that you may be will, sa put to dyan, physical material things. Ang ibigay sa Panginoon. Sana, ito, mag-ano na lang, mag-long na lang sa kapalit sa sabi ng Diyos. Pagdating ng 10 years, di ba, na-start yan ng baptism? Di ba? To be young people na hindi na children. Sabi doon, seek ye first the kingdom. Praise the Lord. Hindi lang natin, hindi ito bago sa atin kasi ang Panginoon ang kingdom seed na tanggap natin. Now we're in the church, we are in the kingdom. Amen. Praise the Lord. Kayong dalawa, hindi lang nag-seek sa kingdom, but nandito na tayo sa kingdom. But may word and His righteousness. Amen. Dapat our living, you are righteous to your children. Not only nakapasok ka sa church ng legal, but you need to maintain righteousness. Right. Because the kingdom of God is not eating and drinking, but is righteousness and peace and joy. If we are not joyful, may problema ang righteousness. If we are not peaceful, may problema ang righteousness. Sabi ni Barney, check your righteousness. Confess, apply the blood. Then the Lord will cleanse us and purge us from evil sin. So that our maintaining, well, we are in the kingdom life, in the church life. So sabi nito, ang sabi doon seek kingdom and righteousness, ang kapalit, all those things shall be added. Amen. So masahan, ito magagawa.
na sila ay magamit sa Panginoon, not sa Espiritu lang, kahit material. Basta, sinunod natin yan. Yun ang direksyon namin. Pangatlo, yung people na kayo, from 10 until 25, kasi may malabon pa eh. Di ba? Praise the Lord. After that, look for sino. Yun na. Kasi sa may sinabi, may tandaan kami na priorities for single. May tatlong 25 tayo. The first 25 is for man to receive education, not only spiritual but also secular. So sa secular, edad natin dati, sa panahon namin, 20 graduate na. Ang mga anak graduate na. 21 at least. Ngayon, 22 or 23. Kasi may dagdag dalawa eh. Then na 2 years pas malabon, di 25 na. Di ba ang haba? Pero at least, pagtapos yan, mama niya, may trust sa iyo kasi nakatapos ka rin ng training. Di ba? Siya wala. Pero nakaibig mo siya sa Panginoon kahit wala kang training. Mas lalo na siya, masahan ang next generation. Di ba mga kapatid? So, pagkatapos, sabi doon sa mga young people na salita ko, last week, may campus work doon sa Tango, sa amin opening welcome meeting. Sabi ko, the first 25 sa tao, just like mga young people na yun, ang first priority is to gain education, spiritual and secular. Ang third priority, which is marriage now. What is that you are really allowed to seek someone? Ibig sabihin, the third priority is not allowed in the first 25. Pinatayo ko yung mga sobrang sitintang yung people na mga kapusoron, sinong wala pang uyab. Ang dami na mayroon, sabi ko. Sa outline na ginamit ko, gawin yun kay Eugene Gruller, Senior. If the first two is right, the third is right. If the first two is wrong, the third is wrong. What is the first two? Education, spiritual education, and secular. If that is wrong, the third marriage is wrong. Ilang taon na kayo ngayon, sir? 27. Okay, good. 25, pwede na. Ikaw? O, pwede. Sakto yan kasi. Pasok talaga. Pasok! O, walang question. So, sa second 25, sabi doon, i-experience natin ang secular, i-experience din ang spiritual sa church life. Then one day, pag edad natin ng 50, tapos ng second 25, sabi ni Barley, third 25 is for man to be useful to God. Useful to God. Kasi at that age 50, you will be mature. Yes. Physically, and hopefully, spiritually mature. And you have a blessing, which is God Himself. You can bless someone. At the time, you have also material blessing, which is the shadow. You can give someone to someone. So ngayon, ang tatay mo, di ba, sa experience sa secular trabaho, nakabless. But also sa spiritual. Kim Dan, I know, ano siya sa Cebu. Oh, mahinig siya sa church life. So, hindi lang tayo magtanggap ng blessing, but magbigay na. We are not only receiving the blessing, but we are also giving the blessing. Hallelujah. For that leading to the Lord to us now. Ngayon, ginagawa namin. So, sana yung training center sa Iligan, yung board ni Mario, na masagawa yon for training and country. Salamat na tinupad na sa Panginoon ng portion din namin sa Osamis to receive PTO and Soltero. Amen. Jojo supporting us much more in that building. Now, if you come, when you go to Soltero, kung ma-restore yan, ngayon sa PTO, comfortable sila. So we pray for Ligan for training and conference. Then I know this coming 26 November, mag-start na ang middle training peace sa Cebu. At saka yung working ones training also in Cebu.